Hello guys, welcome to my channel. Bago natin pag-usapan ang diagram, isi-share ko muna sa inyo mga konting tips lang kung paano gagana itong water pump natin na gamit ay single float switch. Ito yung single float switch natin guys. Ang sa float switch natin guys, mayroon siyang tatlong wire. Ang ginamit natin ay dalawa lang. Ito yung common, red at saka black. Ang position guys ng motor, pag nakaganon siya, ibig sabihin puno yung tangke, hindi gagana yung motor. Ngayon, pag mag low level naman ang tubig, bababa ito dahil mayroon siyang pabigat. Pag ganon niya, gagana ang motor natin, magkakarga siya ng tubig. Pag taas naman, mamamatay. Ang tanong kasi dyan, paano kung masira to? Hindi na natin magamit yung motor. Yun ang madalas ko kasing na-encounter na tanong. So, ang gagamitin natin ngayon, lagyan natin to ng manual. Pag ilagay natin sa manual mode, ang gagamitin natin yung push button habang ito ating i-repair. So, pwede siyang mag-manual. Pag on mo, gagana ang motor, pwede mo rin siyang i-off. Pero, manual mode siya. Ito kasi automatic mode to eh. Pwede siyang mag-off, mag-on dito na rin. Ang tinuturo ko kasi sa inyo guys, optional. Para naman kung masira ito, ma-divert natin sa manual. Yun kasi ang madalas na naiengkwentro kong tanong. Kaya yun ang ibabahagi ko sa inyo guys na konting kaalaman, at least sa mga baguhan, magagamit nila ito. Malaking tulong na rin to para sa mga baguhan. At pag-aralan din natin ang diagram guys, para naman yung mga baguhan, magkakaroon sila ng unawa sa diagramming, para lubos na lang maintindihan ang sa connection. Pero bago natin pag-usapan ang diagramming, gusto ko munang magpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa aking channel. Maraming salamat nga sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang diagram sa control circuit at saka sa power circuit. Ngayon, pag-usapan natin ang water pump motor using single float switch, automatic and manual operation. Ito yung selector switch natin guys. Ito naman yung float switch natin. Ito naman yung magnetic contactor indicator lamp. Ito yung stop push button. Ito naman yung start push button natin. Ngayon, pag nakalagay ang selector switch dito, ito yung automatic mode natin. Paglagyan natin to ng kuryente, ito yung line 1, ito yung line 2. Ngayon, kung mag-close itong float switch natin, tatakbo ang motor natin, ang magnetic contactor. Kung mapupuno ng tubig, mag-off ito, mamamatay din ito. Ngayon, pag ang selector switch natin nakalagay dito sa manual mode, ang kuryente dadaan dito. Pag i-press mo itong start push button, magko-close ito, tatakbo ang magnetic contactor natin, ang motor natin. Ngayon, pag i-off mo naman, mag-open to, mamamatay ang motor natin. Ito naman yung sa overload natin. Kung mag-trip ito guys, mag-open to, magko-close din ito sa overload contact natin. So, iilaw ang indicator lamp. Ganun lang ang function nito guys. Ito naman yung sa power circuit natin guys, kung saan nakakabit yung 3-phase motor natin. Ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung 3-phase circuit breaker natin. Ito naman yung sa contactor contact natin or CC. Kung saan magko-close ito pag mag-activate ang control. Ito naman yung symbols ng overload natin. Ito yung 3-phase motor. Ngayon, pag i-on natin itong 3-phase circuit breaker, magkaroon ng power hanggang dito lang. Ngayon, pag i-on natin yung push button natin sa control, magko-close ito. Ang kuryente ngayon dadaan dito, tatakbo tong 3-phase motor natin. Ganun lang kasimple ang operation nito guys. Bago tayo mag-proceed sa ating actual wiring, alamin muna natin yung mga device na ating gagamitin. Ito nga pala yung selector switch natin. Papunta dito, pwede rin dito. Ito na siya. Ito naman yung float switch natin. Ito na siya. Ito naman yung magnetic contactor natin. Ito na siya. Ito naman yung overload, normally close. Ito na siya dito. Ito yung overload natin. Ito yung normally close. Ito naman yung overload, normally open. Ito naman yung indicator lamp natin pag mag-trip ang ating motor. Ito siya.
Ito naman yung normally close push button natin or stop push button natin. Ito siya. Ito naman yung start push button natin or normally open push button natin. Ito siya. Ito naman yung line 1 natin at saka line 2 or neutral. Ang wawiringan pala natin guys ay ang water pump motor using single float switch, automatic and manual operation. Bali, pwede mo siyang pihitin dito para sa manual operation para magamit natin tong push button natin. Pag pihitin naman natin yung selector switch dito sa automatic sa float switch natin na pwede siya mag-on, pwede rin siya mag-off. Ngayon guys, umpisahan na natin ang wiring. Make sure guys, pag nagpe-perform kayo ng wiring sa control o di kaya sa power circuit, nakapatay yung circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Ang una nating wawiringan from line 1 papunta ngayon sa selector switch natin sa common. Ito yung common ng selector switch natin. Ilagay natin to sa line 1. Ito kasing selector switch natin guys, winiringan ko na para ito yung sa labas na wire, ito naman yung sa kabila para mabilis tayo sa wiring. Kung makikita nyo dito guys, meron siyang existing cable. Winiringan ko na rin to ang sa line 2 natin para mabilis tayo sa wiring dahil naka-looping lang naman papunta sa overload natin. So ang wawiringan natin ngayon ay sa parting line 1 na lang. So ito ngayon ilagay natin sa line 1. So ang kasunod naman guys, itong isang cable na ito na siya. Ilagay natin to sa float switch natin. Ito yung line 1 at saka line 2 ng float switch natin, no? Ilagay natin dito. Ang lusot naman dito papunta sa motor natin. Consider to guys pag makikita nyo A1 at saka A2 dito. Ang kasunod naman yan guys, dito na tayo sa kabila, no? Itong kabilang cable, ito naman. Ito sa kabila, ilagay natin sa normally close ng push button natin. Tapos lusot naman sa kabila, from normally close push button natin, papunta sa normally open push button natin. Tapos from normally open push button natin, maglagay naman tayo dito sa normally open ng magnetic contactor natin. Ito yung sa M natin. Normally open ng M natin. Ang kasunod naman yan, lusot naman dito sa kabila, papunta naman sa normally open ng magnetic contactor natin or M. Tapos nyan, maglagay naman tayo dito sa normally open ng jumper, papunta na ngayon sa A1 natin. So kung titignan natin, pareho lang guys, no? Ang kasunod naman guys, maglagay tayo dito ng jumper, papunta ngayon sa normally open ang overload natin dito. So bali dito na lang natin ilagay. Tapos lusot naman sa kabila, papunta ngayon sa A1 natin sa indicator lamp. So ito na yun, ilagay natin dito. Ito siya guys para sa trip natin. Kung mag-trip yung motor natin,
iilaw ito. Ang kasunod naman natin na wawiringan ngayon ay sa power circuit kung saan nakakabit yung motor. Ngayon guys, bago tayo mag-umpisa sa actual wiring kung saan nakakabit yung motor, lagi po nating tatandaan na ang ating 3-phase circuit breaker ay always nakapatay para hindi tayo makuryente. Ito nga pala yung line 1, line 2, line 3 natin. Ito na siya, line 1, line 2, line 3. Ito naman yung circuit breaker natin or CB. Ito na siya. 3-phase circuit breaker natin. Ito na siya. Ito naman yung sa load side ng circuit breaker natin. Ito na siya. Ito naman yung contactor contacts natin or CC. Ito na siya. From first contact, second contact, third contact. Ito naman sa overload relay natin. Ang sa baba niyan kung saan nakakabit yung motor. First contact, second contact, third contact din. Ito naman yung 3-phase motor natin. Ito na siya. Ang unang wawiringan natin sa load side ng circuit breaker sa line 1 papunta sa first contact ng contactor natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan guys, dito sa line 2 ng load side ng circuit breaker natin papunta sa second contact ng magnetic contactor natin. Ang kasunod naman yan sa line 3 natin sa load side ng circuit breaker papunta sa third contact ng magnetic contactor natin. Galing dito papunta dito. Ngayon guys, ang kasunod naman, dito naman tayo sa baba, no? Sa UBW ng motor natin. Ito yung U. Kabit natin. Ito naman yung B natin. Kabit naman natin to sa second contact. Ito yung first contact, second contact, third contact. Ikabit natin to sa second contact ng overload natin, itong B. At ito naman yung W natin. Ilagay natin sa third contact ng overload relay natin. So bali tapos na tayo guys. I-arrange na lang natin yung cable. Ang operation nito guys, assuming guys na ito yung pump motor natin na 3-phase sa tubig natin. Ito siya. Kung itong selector switch natin nakalagay dito, iyon ay manual operation siya, no? Gagamitin natin tong start at saka stop push button natin. Ngayon, pag ilagay naman natin sa automatic, ito naman ang gagana. Pag ganong position siya, patay. Pag ibaba natin, maubos ang tubig, tatakbo ngayon ang motor natin. Pag tataasan mo unti-unti, mamamatay ang water pump motor natin. Ngayon, itry natin ngayon sa automatic. I-on natin to. Tapos niyan guys, ilagay natin to sa automatic. Ayan. Pag itong float switch natin bababa, aandar yung motor natin. Ibig sabihin, nagkakarga siya ng tubig. Pag low level kasi bababa ito, try natin ibaba. Ayan, gumana yung 3-phase motor natin. Nagkakarga siya ng tubig. Ngayon, pag unti-unti namang napupuno ang tubig, pag napupuno siya, mamamatay naman ito. Mamamatay naman siya, no? Ngayon, pag ang level ng tubig ginagamit, unti-unting bumababa, bababa din ito. Pagbaba nito, aandar ngayon ang motor natin, ang pump motor natin. Ayan, umandar siya.
Ngayon guys, pag umandar ito naman hindi ito aandar. Kahit pindutin natin to, hindi ito siya papasok. Ang selector natin naka-automatic mode. Ngayon, pag unti-unti namang tumataas ang tubig, lulutang ito, ayan, namamatay siya. Ngayon, pag bumaba naman ng tubig, bababa din ito. Ito yung pabigat natin guys, no? Bababa naman ito, itong float switch natin. Ngayon, umandar na naman ang 3-piece motor na. Trip natin to guys, mamatay itong motor natin. I-try natin i-trip. Ayan, nag-trip. Pag nag-trip ang motor natin, due to mechanical reason, kaya tumaas yung ampere ng kuryente, kaya namatay siya. Ito yung indication ng trip natin. I-reset natin para mamatay ito siya, para babalik siya sa normal position. Ayan. Ngayon, i-manual natin to. Ilagay natin to sa manual mode. Pag manual mode naman, ito siya, hindi siya magagamit. Kahit i-on and off natin to, hindi siya aandar, no? Pag naka manual mode siya, ang ibig sabihin, push button ang gagamitin natin. Ngayon, pag i-on natin to, aandar to. Try natin. Ayan. Naka manual mode siya. Pwede rin natin patayin dito. On natin dito. Pwede natin patayin dito. On natin ulit. Tapos i-trip natin. Ayan, nag-trip siya. Kahit pindutin mo ito, hindi siya papasok dahil nag-trip. Nag-open kasi ang contact. Para gagana ulit ang motor, i-reset natin to. Ayan, gagana na ang motor ngayon.